sila'y anak. So, giingon din na for 25 years, imo ning giatubang. Now, naa ang solution sa maong answered prayer nimo. Time nga din ka, mahunong ang ridicule. Mahunong ang maong butang nga iyang giatubang. So, when the Lord said to Sarai, nga manganak ka, mag-pregnant ka, magbuntis ka, og nianang ngalan nimo siya Isaak. Mo na nga si Sarah, unsa man siya. Sa iyang response, sa gisultis Ginoo, ingon na tinuod ka na. Noon, katawa man siya, pero naasay something sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagkatawa. No, nga sa iyang murag di tinuod. No? So, gingon din na nga naman, kay nag-atubang man siya ni ini, kaning maong mga butanga, iyan ning giatubang. And so, nga when Abraham, pag-adto din niya, when God told to Abraham, i-offer si Isaac, huwag niyo siya niingon nga, among i-offer si Isaac dito. Akong i-offer. No? Wala. Siya mo, ngadto lang mi, kay, unsa siya? Magsimba. No? Kay magsimba. So, unsa ka-importante ang pagsimba? Unsa gyud ay ang pagsimba? Ang pagsimba, no, dili siya check attendance. Hello. Kay pangitaon mo. Ug di ra ba ta kasimba, mo chat ra ba dayon as pastora nganong wala mo. Ug di gani gyud mo chat, mayon dayon nga sana bisitahon dayon ta. Kun dili ta kasimba. So dili ni siya pag-check attendance, dili po ni siya maoy panahon nga din ka makikita sa imuhang friends aron ka unsa man na kay kasabot ug asa mo padulong. But this is the time, no, ang pagsimba is importante siya, no? Nganuman, tungod kay mauni ang imong paghatag ngadto sa usa ka person nga angayan. Hello. So ang simba di ay is giving honor and glory to the one nga diin deserve nga daygon. So kung mauday ni panahon nga unsa man siya nga mohatag ka imong daygon, himayaon nimo ang Ginoo. So not just kay ginguno nga kanang unsa na singing, dancing, or unsa pada, part lang siya sa ato ang pagsimba. But the bottom line, ang atong tuyo is what? Muhatag yun ta sa Ginoo sa iyang dungog. Ato yun siyang pasidunggan. No? Ato yun siyang pasidunggan. And this is what happened to Abraham. Sa mga tumikay, simba. No? So, mga tumikay mo simba. No? Magsimba. So, ang pagsimba di ay, giingon din haa, no nga usa ka butang, nga diin giingon, a life living is something of a life giving sacrifice. To paghihatag nimo ang imong kinabuhi nga usa kahalad nga sakripisyo. Unsa siya? Halad nga sakripisyo. So, every time ka, mungadtos Ginoo, you are offering yourselves as a living sacrifice. So, gayon there is a Romans 12 verse 1. Romans 12 verse 1. Akong basahon sa amplified nga version. Ingon siya, therefore, no, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies. Unsa ko na atong i-present? Ato ang bodies. So, every time, mga ready ay ta, atong gipresenta ato ang bodies. In other words, ang tanan nga naan nimo as a living sacrifice. Unsa may naan nimo karon? Imurang lawas. Hello? Anong mingaw mo? So, ganda, imong lawas. Ang imong gihatag. No? So, may ang uban kayo, di ko simba ka ko'y kwarta. Di ba na ba gikinanglan? Though that is part of your worship. Hello? Ang pag-offering is part sa imong worship.
Pero ang gikinahanglan sa Ginoo mao ang ato ang lawas, ato ang body nga maoy atong ihatag nganhas Ginoo. Ina imong katapad, anak ka ng pikpika ba? Aron maminaw siya. Nasalamat kaayo kay naa ka. You choose to be here. Wala ka nag-online. So, gingon din na, gingon nga, by the mercies of God, to present your bodies, unsa gingon da, dedicating all of yourselves, set apart, unsa gingon din na, presenting your bodies, dedicating all of yourselves, set apart, sa ito pa imog yung gilain. So, kanang adlawa, imo nang giset apart, kinalan jud ko nga musimba ko. Kinalan dalhon ako ang self. Kinalan nako nga ako ning buhaton. It's a set apart. It's a time, panahon na, nga din imong ihalad imong kaugalingon. Hello. Imong ihalad ang imong kaugalingon para sa Ginoo. Gin siya, set apart as a living sacrifice. So mo ni buhi ni mo nga halad nganhas Ginoo. It's a living sacrifice. Di ba? Isa may ganahan mo sa iyong mata. Di ba? Way ganahan mo sa iyong mata. Way ganahan nga mo unsa man nga magdali. But gingon din na but you choose to come. You choose nga imong gipadaplin ang imong labhonon. You choose nga din imong gipadaplin ang ubang mga butang. Nganuman, gusto kang musimba. Naunta kay lakaw. Pero gipili nimo ang pag-anhi. Hello? Am I communicating? So, gipili nimo ang pag-anhi. Gipili nimo nga musimba ka. Gipili nimo nga diin mga numan, kay muhatag ka sa imong kaugalingon as a living sacrifice. Kani ako yun yung ihatag sa Ginoo. I have the reason not to come. Naapod mo'y rason not to come. Diba? I have the reason not to come. Why man? Lisod na ko ning sa kakadaog as of this time. But I choose to come. Not because kay kinalan kong mutudlo, but gusto kong ihatag na ko akong kaugalingon as a living sacrifice. Hello? So bisag unsa pa, imo nang ihatag. Gingon na a living sacrifice. Unsa man siya? What kind of sacrifice? Holy and will pleasing to God. So, gingon din na every time da ika nga mungari ka, muhatag ka nganhas Ginoo sa imuhang kaugalingon as a living sacrifice, ikalipay di ay nas Ginoo. Why tao? It's a pleasing unto the Lord. Diba? It's a pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. In other words, you have made that choice. Gihimo gyud nimo, gipili nimo nga mosimba ka. It's a thing nga imo karong gihimo, no? Nga imong gipili nga mungari gyud ka, offering your sons. So worship, ang pagsimba di ay not only nga a living sacrifice, not only nga ang worship is giingon din a decision nga imong pagabuhaton, but giingon din or honoring God, but giingon din a worship is a means to surrender to the Lord amidst of your situation. So, usag di ay ni kapag unsa man surrender sa Ginoo taliwa sa imong kahimtang. So bisag unsa pa imong kahimtang, imong gipili nga diin ka mosimba. Gamay na lang. Ay kabalak ka mo igsuon.
kay di kita magdugay. No? There is a Psalms 57, 7 to 11. No? Giingon siya, Psalms 57, 7 to 11. Is siya, my heart, O God, is steadfast. No? My heart is steadfast. I will sing and what? Make music. 8. Awake my soul, awake harp and lyre. I will awaken the dawn. Verse 9. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. 10. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. So David, unsa man si David? Si David choose nga mo-worship siya sa Ginoo. Taliwala sa iyang kahimtang. Ingon si David sa verse 6, no? Ingon siya sa verse 6. Let's go to verse 6. Zeb. Ingon si David, they spread a net for my feet. I was bowed down in distress. Unsa kuno iyang kahim. He was in distress. They dug a pit in my path, but they have fallen into it themselves. So makita nimo ba, ngano si David, he was in an emotional nga condition. He was facing problems. Na siya giatubang nga problema. Unsa man iyang problema? On this time, giin siya, no? They spread a net for my feet. Pa. Gibutangan na nanay litag sa iyang mga kaaway para sa iyaha. And then, this time, he ran away from his throne. Ning lakawa siya. Kay nga naman, kay nini iyang anak nga si Absalom, ning puli naman sa iyang ang throne. And then, iyang anak pa po, si Tamar, gi-rape na sad. So, if you are a father, ingon si Prophet Nathan, the sword will not depart from your house. So, naag yun siya. Sa niingon siya, I was bowed down in distress. Kisa kuno anaas sa grabe nga problema. O sa imong tanaw, sa imong problema karon, asa may mas dako, problema ni David o ang imong problema karon? Hello. Mura man ko nakig-istorya og hangin. Na? So asa may mas naay problema? Mas dako nga problema kan David or ang imo karon? Si David no, kawa pa may nagplan nga din, naghatag nimo threat sa imong life, di ba? Wa may nag-threat nga nato. But if you're going to look at, ingon si David, no, basta verse 8, ingon siya, awaken, O my soul, ingon ang verse 8. Awaken, O my soul, awaken. Sa iyang ingnan iyang kaugalingon, matas kadlawon, og magdaig, sa magdaig ko nga nahas Ginoo. Nagpasabot, nga iyang gipili, ang pagdaig, ang pagpasalamat, ang pagsimba sa Ginoo, taliwala sa iyang kahimtang. Din siya sa verse 9, I will sing, ingon siya no, among the peoples. I will sing among the nations. Imong tanaw, naglain-lain ba si David? Nag-ingon ba siya, ako lang usa og ang Ginoo karon kay naa ako sa problema? Tanawa siya. Ingon siya, daygon ka nako, taliwa sa mga katawan. Ako kang daygon, taliwa sa mga tao. Sa kanasuran, nagpasabot, gipili niya. So pagsimba di ay, it's a decision, it's a choice. Kita kay magtago dayon ta. Ngano man, kay ganahan ta maghinuktok sa atong problema. Ganahan tag kita-kita sa atong problema. But David made a choice to worship nganhas Ginoo.
Isa na lang. Wa gitaw. No? He chose to praise God. Taliwala sa iyahang kinabuhi. Muna nga niingon siya sa verse 7, nga din, ligon akong kasing-kasing. Why man? Kaya niingon ang verse 10, ang gugmas Ginoo, because I will praise you among the nations. I will praise you among the peoples. Ang verse 10, o sayang giingon, for great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. So nigingon si David, kung dako man akong problema, mas dako jud ang imong gugma. It covers sa unsa man ang akong giatubang karon. Your faithfulness is great, reaches to the skies. So nakasabot si David nga diin ni ang Ginoo mas dako pa kaysa iyang giatubang. Ang pagkamaayo sa Ginoo mas dako pa kaysa iyang giatubang. Ang everyone would say, ingna ng imong katapad, gamay ra kay ng imong problema. Naggamay ra kay na, kana bitang mahigmata siya, inagamay ra na. No? Dako kay Ginoo. His faithfulness is great. His faithfulness, unsa man siya, moabot pa ngadto sa kapanganuran, no? Muna ning ingon siya, no, my heart is confident, my heart is steadfast, kay dako kaayo ang Ginoo. Wow. Kita kay ang atong pananaw kay mas dako man ang atong problema kaysa kaayo sa Ginoo. Mauna nga madawon ta. But the reason is that the choice nga atong pagabuhaton, adto ko didto bi, musimba ko. Akong daygod ang Ginoo. Ako siyang pasalamatan in spite of this. Hello? Kaya dako man siya. You know what? Nganong makasulti ta ug makadaig tangan has Ginoo, tungod kay nakahibalo man ta ug nakailat ta unsa di ay siya. Ingon ana bang imong nailhan? Nahibaw-an sa Ginoo? Min ka naamoayo bitaw gyud ang Ginoo. Mutagbo man ang Ginoo niya nakay dakong utang rumbay ronon. Unya ang mga usaman, murag sukwahi no? Sukwahi siya. Mayon kang din ang Dios gamanan man matinud-anon kaayo ang Ginoo, maayo gyud siya. Unya karon ning atubang kagdaghan kaayong problema sa kinabuhi. Bisag unsa pa na igsuon, dako o gamhanan ang Dios. Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo dili gyud mausab. Bisag unsa pa na kadako, no? Dili gyud siya mausab. So giingon siya din nga atong pilion. So ang pagsimba di ay dahas Ginoo is all about the condition sa atong kasing-kasing. It's all about the condition sa ato ang kasing-kasing. Mintan iwa man ko natandog sa ilang simba. Sa kanta pod wa pug ko kasabot. Sa wali pod wa pug ko kasabot. Di man siguro ang problema unsay naa sulod. Ang problema kung ang atong pag-abot diri, when we come to the church for worship, kung what atong kasing-kasing ba, wa ta nag-expect na matandog ta dihas Ginoo. Wala ta nag-expect sa unsay buhaton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. But our expectation is unsa man perfect ang tanan. Maayo ang banda, di sila mayabo, maayo ang singers, sakto ilang tingog, or unsa man. But I tell you, it's not all about how they played. Though it's not about sa ilang kanta. Dili po di siya may tungod kay na ay lyrics o why lyrics. Matandog ka o dili ka matandog. Dili ka mabati sa kanang imong pagsimba. But I tell you, no, kung mangadto ka sa probinsya, di man mga maayo ang ilahang
Worship kung ikaw ang mongadto. 'Di ba? Pero kung manganta sila, bisan pagsayop pa ang lyrics, manghilak man. Hello? Natuon na bitang panahon sa wa pa bitay gyud kanang wa pa internet, wala pa gyud nya. Maminaw sila ba sa line up? Kuan ra katong sana patuyokon gani. CD, cassette, no? Katong cassette tapes. Unya magkaputol-putol man, ana ayun tag pa mina. Na ay kanta bitaw nga He Touch Me. Nga kanta, He Touch Me. Oh, He Touch Me. Napoy naghubad. Gi-interpret para masabdan sa tanan. Sa maiyang pag-interpret. Gikuot ko. Gikuot ko. Oh, gikuot ko. Pero nanghilak sila. Sakto ba ang lyrics? Kita makatawad ano? Pero wa sila nagmind kung sakto ba ang lyrics. Naaba sila yung lyrics. Na usa ka simbahan sad. Nag-worship sad. Kanta po sila, oh Christ is the answer. Diba? Kasi nakaibaw na nga kanta. Sa amo ng panahon. Christ is the answer to all. Pag ingon da, the great physician. Ingon dan siya, the great petition. Ingon da yun ang pastor. Sister. Dili man petition. Physician. Anak. Pastor, di man ko makahilak, anak. Di ko makahilak sa physician. Petition ra gyud pastor. Ning kanat ang maong petition ngadto sa ubang simbahan. Sayop nga lyrics. Pero nagtan-aw ba sila? O unsa na? The great petition. Worship lang sila. Ngano man, every time nga magtapok sila, naa sila'y expectation nga matagbo nila ang Ginoo. Nga naa sila'y gi-expect. Noon kita nga rin, naapatay lyrics, sakto pa nga lyrics. Pero wag jud nga tandog. Wag jud nga tandog. No? So, gingon, it's all about sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kung musimba ka nga na sa Ginoo. Ikaw ba kung makadungog sa kanta? Oh, gikuot ko. Diba? Unsa kay gikuot? Na-snatcher sulod simbahan? No? So, gingon da, pero unsa man, sila gyud ning simba nganhas Ginoo. Igsoon, kung mga regani gyud ta, unsa ganito? Mauni panahon nga imo nang ihatag imong kaugalingon. And everyone would say, panahon nga din kamo sakripisyo. Panahon nga diin imong ilimod ang tanan, no? Kay usan ni sa gitawag na tug denying sa atong kaugalingon, no? Atong tugutan. Si Job, another example. Si Job in chapter 1 verse 13 to 22. Kasi nakailan ni Job. Ingon si Job, chapter 1, verse 13 to 22. Sige, kitang tanan ba sabi para brother's house. 14. A messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. 15. And the attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came
and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." 18, while he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house." 19, while sudden mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house, it collapsed on them and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. Verse 20, and this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. 21, and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. So if you're going to look at, nakanotice mo, nga sa every hitabo, every panghitabo daria, na ay giingon no, I am the only one nga nabilin. Nakabantay mo? Isa? Nagpasabot? Yan to day panahon pang Job, diha ng Marites. Na ay nabilin isa para musugilon lang yun ni Job. So look at the life of Job. Na? Tanawa iyang kinabuhi. Si Job mao ang pinakadato nga tao. No? Sa ilahang panahon. Naa siya'y balay, daghan, properties, daghan, naapod siya'y gingon mga anak sad, no? Ug nanad, camels, and everything. No? Bahandi ug anaa sa iyaha. But then, it's then, panghitabo nag-abot, di ba? Nangawa ang tanan. Ug naingon din na, makita na to, dali, nga din usa lang gyud katao ang nabilin nga musulti ra gyud, no? Pagka swerte niya kay survivor siya para mo marites lang gyud siya ngadto kang Job. But if you're going to look at his condition sa iyang life, dili siya sayon. No, human ana unsa man nimbiya iyang asawa og nimbiya pod iyang mga friends, no? Gibiyaan siya. And aside from that, nasakit pod si Job. No? Nasakit pod si Job na ay daghang mga boils or hubag-hubag, tibuok, lawas niya. So siya na lang yun. But, ingon si David, Job, ingon din si Job, nga diin, unsa siya, unsa iyang response nga sa Ginoo, sa verse 21, unsa iyan, ning bow down siya og ni, 21. May the name of the Lord be praised. No, 20. Verse 20. He bowed down and worshiped. Then he fell to the ground in worship. So ning simba si Job. In spite sa kahimtang og bisag unsa, wa siya ning ingon, Lord, ikaw manggod, ngano man ni Lord. He never questioned God sa iyang kahimtang. He never asked God why. But niingon siya, nga diin, kani, dili, hubo man ko paggikan, hubo sad ko mubiya. Ang Ginoo naghatag na ko ani, siya sad ang ni kuha. And then bow down siya og ni simba. So Job has no reason to question God about his condition. Ning simba siya. Ning simba siya. No, grabe no? Kita makasimba ba ta? Kung naata ani? Kung kita, gamay pressure sa work, gamay nga problema sa ato ang kinabuhi, gamay nga ato ang giatubang, ma-finances man or whatever, ma-relationships man, nga ato ang giatubang nga problem. And sometimes, dili na mo ngadtos Ginoo mo worship. And I believe, lisod pod mo simba.
Di ba? Lisod pod mo simba. But Job chose to worship God. So ang pagsimba di is Ginoo is intentional. Unsa siya? Intentional. Tuyoon gyud na nimo. Not because kay calendar niya Sunday mo nga rika. Not because you are asked to. Not because you are invited to come. But gaingon din ningari ka, tuyo ka, kay gusto kang muhatag sa imong self ngadto sa Ginoo as a living sacrifice unto the Lord. It's a decision nga atong buhaton. Nga din ta mo padaplin sa unsa man ang atong giatubang ug moingon ta simbahon kanako Ginoo kay maayo ka ug dako ka. It is an honoring, giving glory to the one that is deserving nga atong hatagan, no? So gingon din nawala man niya tanan. But look at what happened sa iyang life after in the last chapter sa book of Job. Makita nimo how God restore sa unsay di nawala sa iyaha. Gibalik sa Ginoo double pa. Nganong man, it's all about the condition sa kasing-kasing. Muna nga isuon, naman sa tayo mga problema. It's normal. Lisod sad, ugwa kay problema. Ugwa na gani yung kay challenge sa kinabuhi. Ugwa kay problema sa kinabuhi. Ito anak ka dito sa 6 feet below the ground. Kasi ganahan mo nga ito na. Kay gusto kang muli kay problema. Dito ganahan, no? So, but choose to worship God. Learn ngay mo nang ipadaplin. Whatever. Kay God knows anang mga problema and He knew how to work things out sa imo, ha? Kay balo siya unsaon kaniya. Unsaon pud niya pangitag paagi. So, when you worship God, it is intentional. Now, another example is Paul and Silas in the book of Acts. Acts chapter 16, verse 22 to 33. A mob quickly formed. Okay? Acts 16, verse 22 to 33. A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. And they were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure that they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon. Usa man ni sa ato karon tuas Bartolina. No? Wa man ta kangadto dito no unsa gyud hitsuraan ng Bartolina ka. Pero mauni siya. No, gibutang sila sa usa ka place nga diin gamay nga lugar. No, kanang matago sa pinakasuok nga dapit, gibutangan pagyud og kuan ilang kamot og ang ilang tiil, no? So the jailer put them and clamped their feet, no, in the stocks, gibutang sa kahoy. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. The jailer woke up not to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We are all here." Then the jailer called for lights and ran to the dungeon, where down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" And then ingon si Paul, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." So if you're going to look at that, no?
Sila nga priso sila, not because they did something wrong. Kay naa sila gibuhat nga dili maayo. Pero giingon din na priso sila kay nagsulti sila sa word. Nag-preach sila sa word. Mauna nga gibutang sila dito, gipriso sila. Kita karon, di pa man ta mapriso, no? Diba? Nanabay ning ingon nimo, ipapriso ta ka. No? But nanay places karon nga dili ka pwedeng mag-ampo ka. O dili po ka pwedeng mag-mention og the name of Jesus in public. Even kanang songs, mga Christian songs, dili na pwede. Dili na siya acceptable. Mapriso ka anak kun, naay makadungog nga hadi mo. So sa ilang time, mo ni ang rason nganong nangapriso sila. No? But what they did, sa ilahang pagkapriso, nag-goal ba sila? Hoy. Nag-goal ba si Paul o si Silas kay nangapriso sila? Did they blame God for being nga naa sila dito? Nga no ay mao din ni samputan kung magwali ka, mapriso di ay ta may pagwa. No? Wala. But they responded, unsa ilang giba? Nag-pray sila and they worship. While praying and singing, can you imagine duhara sila nga nagkanta? Unsay ilang tingog nga nakapatay og sa tibuok nga place. Kung ang imong tingog karon mura og unsa man nga manampong bitaw. Salamat sa Ginoo kay nadawat ra gyud taon mi nga mahimong singer. Asa man, pastora ka nahimong singer. Kanang kung mag-funeral service, labi nag-iwanan ka sa lahat. No? Iwanan bitaw ka, wa kay choice, kanta na lang jud ka sa, no? Di ako nakapasar. Katong dare si Eugene ba? Iya bitaw gi audition ang mga singers. Mayroon ka wa na audition, no? Naba mo'y audition ron kung mo apply sa part sa worship team, singer, kamong nang apply. Ning practice raman no for practices. Okay? So dawat nam dayon ini kahuman basta consistent sa. Hello. Pero ing abot si Eugene, gi-audition ang tanan. Kami ni Risa wa mi kapasar. So asa mi nabilong dito na lang mi sa funeral kay no choice man to. Ug why mo kanta, 'di ba? Remember ko kanta mi sa isa to nga patay. Agoy wa man makamao si Christine. Kami ran duhang brother Eric kay nang bundak man ang uwan wa kaabot stir ami. So kami ra gyud. Akong tingog nganing labaw because he lives. Din ko din, kamao ka anin, sa di ko kamao na pastora. Wa ko'y choice. Nasulo na ko. May gani ka diha sa Brother Eric ning tabang. No? So, ning sunod. Yan na. Pero gingon din na asa, it's not all about sa unsa man. But ginda, whatever imuhang situation or condition imos imong kinabuhi, pilia nga mo worship kas Ginoo. Pili ang mudayig ka din has Ginoo. Naaman kaslisod, naaman sa dili maayo, di man comfortable ang imuhang kinabuhi. But you have to make the choice nga mo worship ka. And everyone would say, ay magkabala ka ng mga bata. Kay normal ra gyud na. Humanak ko dihang dapita. No? Ano? Kapasar na ko anak. So, ginda, they choose. Unsa may result sa ilang pagsimba? Unsa man ang resulta? Number 1, ang mga chains, ang mga gapos nangatangtang. Wow, grabe no? Nangatangtang ang gapos sa diha nga sila ning dayigan has Ginoo. So, when you come to the Lord and worship in the midst sa imuhang kahimtang karon, mga tangtang di ay nang mga problema.
Mga tangtang di ay kanang maong gapos. O sa man ang nakapagapos nga nimo. Nagapos siguro ka sa kabalaka. Nagapos ka sa kahadlok. Nagapos ka aning maong mga butanga. But the Lord will come to your aid og tangtangon ang tanan nga mga gapos. And this is what happened to them. No, Paul and Silas, sila gigapos man sila. But when they started praising the Lord, when they began to sing and worship nga has Ginoo, natangtang ang mga gapos. Wow! Ina imong katapad ay kahadlok. Kung mosimba kas Ginoo, kay mga tangtang yun ng mga gapos diha. So, doon ay unsa man, deliverance, di ba? Doon ay kagawasan, kaduha mao, salvation ng abot sa panimalay ni sa maong tigbantay. No, sa maong jailer. Salvation, ingon ang jailer, unsay akong buhaton. Aron, unsa man, ingon si Paul, tuo ka. Believed on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. So, ang imo di ay pagdaigan has Ginoo, magdala ni og kaluwasan sa uban. Kaysa ang Ginoo manaog og mulihok, naay mga tao baya nga nagbantay ras tong kinabuhi. Naay mga tao nga naghulat ra, unsay mahitabo sa imong kinabuhi. But when you worship God, taliwa ni ana, sila nakakita. Og maingon din sila, Lord, unsay imong gibuhat? Mga luwas sila. And everyone would say, kaluwasan mag-aabot. Og di lang kayo na anak, no? Giingon din na, doors will be opened para sa imuha. No? Ikatulo, doors will be opened for you and be naakay kagawasan, no? Na ay way out sa unsa man imuhang problema. Sa tabo, doors na nga abli. Sa ningkanta si Paul o si Silas, mga doors na nga abli o nakagawa si Paul o si Silas. Wow! Ito kay wow! Nga diin ang ginura di ay maghatag ni mong pamaagi when you come and worship the Lord. Naara di ay opportunities ihatag sa Ginoo nga nimo. Naara gyud di ay blessing nga diin ikwas Ginoo nga nimo when you come and worship the Lord. Pero og magmudwell ka sa imong problema, the problem will become bigger. Magkadako baya kay di man kakakita sa kaayos Ginoo. Dili man nimo nakita ang power sa Dios. Dili ka kakita sa unsa man. Ang imo rang nakita is your problem. Imo rang nakita ang imo rang sorrows, ang imong challenge, ang imong gikahadlukan. Then kay mao man na siya imong nakitaan, giingon din ha mausad nay mag-overwhelm sa imong kinabuhi. So kay mao man na siya ang mag-overwhelm, mag-awas-awas nga nimo atong naong naunsa naman. Murag buntag gidat ugan. Murag mayinta nga wa na ang langit nin datog na gyud nako. But when you come to the Lord, chains will be broken. Doors will be opened. Wow. Ablihan sa Ginoo. Sa diha ka nga musimba ka, nganha niya. Sano? Muna giingon nga, pilia ang pagsimba. Pilia ang pag-adto sa Ginoo. Kung gusto ka. Igsuon, ang pagsimba ba? Dili ni tungod kay? Unsara? No? But this is a choice nga atong buhaton. Kung ikaw ang papilion, asa may imo? Musimba ka or your friends nga mag-invite nimo? Mas pilion nimo nga musimba ka. Mingawag yun ninyo Wala mo nakamangi nga mingaw man. Diba sometimes no naakasa in the midst of sa imuhang panginahanglan ba?
ang ato ang relief, gusto nato ba? Way of relief sa ato ang stress. Di ba we want to listen to music? Ang music dako kay nag-impact sa imo. Kung naa ka sa kanang it's a stress kuan ang music, no? Maka pa-relieve nimo ang music. But you have to understand, any music nga imo karong paminawan, no? Young people, sa ganahan ra ba jud atong mga music nga kuan jud, no? Ang uban pod kaning nana sa mga edad ganahan tani nga mga music. But I tell you have to understand this. Any music will be an portals to the spiritual realm. Pag-ingog portal is an entrance. Entrance siya. When you listen to worldly or secular music, you are opening yourselves to the spiritual realms. Sa dili maayo. Hello. But when you open yourselves, listen to the music nga maka-lift up sa imong spirit, kay you are glorifying God in the midst sa imong situation, you will be strengthened. Why man? You are entering into the spiritual realms of God. Ma-experience nimo. Wa mo kabantay ka nang gitawag bitaw natog last song syndrome. LSS. Nakadungog lang ka, na kay problema. No, ako permi ko makadungog sa bus, sa jeep, or bisag asa, no. Na kay imong gihuna-huna. Unya imong nadunggan, tukar sa bus or sa jeep man pusong bato. Pag naog nimo di ka kakanta pog pusong bato. Kakanta sad ka. Hello. Murag dili pod mo. Wala mo anak kasuway. And sometimes din sa ay kanirang ako ang kay nganuman ma-refresh man ko, pang-refresh, no? But wa ka kay balo, you are opening yourselves ngadto sa work sa enemy sa imuhang life. And once nga diin naka-hold siya diha nimo, no? Once you allow him nga mo take hold diha nimo, lisod nimo siya tangtangon. And the more you will long for their music. Because their music was not created for no purpose. Hello? Hello? What na niya gi-create? So walay purpose. Nigimugna na. Muna nga kita, mupili ta. Pilia ang kanta nga angay nimong paminawan. Mas pilia ang music that could edify, makapalig-on sa imong sulod, sa imong spirit, sa imong huna-huna, aron ka sa ingon ni ana, makasimba ka gas Ginoo. Ngano di og Christian music, di ka ma-refresh. Ma-refresh ba yan? Diba? Ma-refresh ka, madasig ka, malig-on ka. Ako na ako'y daghang atubangon. Kalit ra gyud na sa akong huna-huna. And the angels come. Holy. Balag ako ra usa. And sometimes, I sing as loud as I can. No? Why man? Kay diha nako makita, God will move yun og maayo, no, sa kinabuhi. Moses left the Israel with songs to remind them, no? So how do we worship God? Sama nato pag-worship sa Ginoo. In John 4:23 to 24. John 4:23 to 24. Ingon siya, but the time is coming. Indeed, it is here now when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Unsa kuno nga paagi ang gipangitas Ginoo nga pagsimba, simba sa espiritu ug sa kamatuoran. In other words, when you worship God, ning simba ka, kay nakahibaw
ka kinsa ang imong gisimba. Nakahibalo ka kung unsa siya sa imong kinabuhi. Mao nang aning simba ka. The Father seek for worshiper nga diinin sa mo worship nga na niya in spirit and in truth. Sa espiritu sa kamatuoran. Ngam ato siyang masimba. No? Ato siyang masimba. No nga nakaibaw jud ta. No, so dili ni siya ingon basta lang. Nga kanang mechanical bitaw nga pagsimba, o tindog ta, lingkod ta, isa ta atong kamot or unsa man. Step 1, forward, backward, sideward, dili siya oy. But it's all about sa atong kahibalo kung unsa di ay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang mosimba ka. Mao nang ato siyang hatagang pasidungog. Mao nang hatagan nato siya sa himaya kay mauni siya. And then ang pagsimba sad is boundless. Boundless siya. Makasimba kas Ginoo bisag asa. Naa ka sa CR, makasimba ka. Naakaasa ka, makasimba ka. Ngano man. Kay ang Ginoo Espiritu. Naasas tanang dapit, so makasimba ka niya. Pero nganong kinanglanon nga naa ka diri ah? Kay imo mang ihalad imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Imo mang ihalad. Unsa nga klase nga paghalad? Buhing halad. Ingon nga maoy imong espirituhanon nga pagsimba. Mao na nga gikinahanglan kang naa. Sara diday okay ang online. Okay raman kung di gyud ka kabarog. Okay ra gyud ang online kung bedridden ka. Pero di ka bedridden, come to the house of the Lord. Hello. Make it your priority nga mosimba ka. Ayaw nang ulahin na o nahurot na imong oras. Ay, nakalimot ko simba maderon. Ay, hala. Domingo di ayron. No? Murak kag na shock. Kay Domingo, dali-dali ka. So, kay dali-dali man, imong spirit wa diha. Wa kay gi-expect. You just come for attendance or whatever. Ningari ka, inay mo tapad. Ningari ka para check attendance or mo worship. So, kinalantang mo worship. So, ngano man, kung mo nga rigid ka di ay og mo worship, everyone must be engaged. Ina-engage sa pagsimba. So, engage you ka. Naagyuday kay labot. Mao na nga, matinga ka, ngano man ang uban, isa man nila ilang kamot. Nganong nang uban hilang man. Nganong nang uban ni sayaw man. Because everyone must engage in worship. Naagyud kay apil. Na-apil ka. Apil ka. No? Sa ato ang pagsimba. Gikinahanglan jud. Naidaghang paagi, nganong may isa man kas imong kamot? No? Ang word nga hallelujah comes from the word halal. It means imong mag-celebrate. So kung ngadto din kas Ginoo mag-celebrate ka. When David danced before the Lord, no? Ning sayaw si David has Ginoo. Unsa may nahitabo niya? Sa si David ning worship og ning sayaw sa Ginoo, unsa may nahitabo? Nagkahubo-hubo si David. Ikaw, nagkahubo-hubo ba ka? Ha? Nagkahubo-hubo ba ka sa imong pagdaig? Wa, no. So, wala pag yun di ay ta. Sa kind of worship nga diha kang David. No? So, today, ato ng buhaton. Are you ready? Are you ready nga mo worship nga has Ginoo?
when you raise your hand ganas Ginoo, it's a symbol of victory. Symbol of victory. It's also a symbol of surrender dihas Ginoo. Ihatag sa Ginoo. No? Kanang imuhang kaugalingon tanan. Kusog og unsay naan nimo. Ihatag ngan has Ginoo. Andamtang mo worship. And we all stand up. No? We're all stand up and we're going to worship God. Tanan nga naa sa atoa karon, no? Katong gali ng buntag. Okay? Atong ihatag ato ang tanan dihas Ginoo. Andam na ka? Idaran man or dili idaran. We're going to worship God. Atong hatagan ang Ginoo. Ang worship kay dili siya slow or paspas. Hatag ra gyud nimo imong kaugalingon dihas Ginoo. Alam nganong paspas man nga simba man kaha, no? Simba dili. Ang pagdaig og pagsimba usara na parihara na, no? Kay atong daygon, ihatag nato atong tanang kusog nga nahas Ginoo. Kung makasunod mo sa atong mga dancers, mas mayo. Ang mga ngabil ko mag-awit kanimo, puno sa kalipay ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko imo nga gibago, tibuok nga kalako, uhaw sa presensya mo, magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka. Ang mga ngabil ko, ang mga ngabil ko, mag-awit kanimo, puno sa kalipay ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko imo nga gibago, tibuok nga kalako, uhaw sa presensya mo, magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka, magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka. Daigon! Daigon, daigon, pagadaigon ka, simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka, daigon, 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 pagadaigon ka, simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka, magadaig ako kanimo
natangtang. Natangtang ko ng tambok.